Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ni Mesias. At sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay at pakikinig ng Torah portion natin ngayon na nakatutok po sa aklat ng Genesis chapter 28 verse 10 hanggang chapter 32 verse 2 na may pamagat na Bayitsi. At sa muli sa ating pagsama-sama, palagi natin alalahanin na napaka-importante ng patuloy na pakikinig at pananalangin at pag-observe ng sabat ng Panginoon. Actually, yung sabat na to ay ginawa para sa atin. At ang Lord of the Sabbath ay walang iba kundi ating Panginoong Yeshua Masiya. Ayon po sa kanya sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. So, habang nagpapahinga ating physical na katawan, ating kaluluwa po ay kasama din ng papahinga and also panahon para manalangin at makinig sa kanyang. Ako po yung lingkod ni Sir Debbie Ferrero with Brother Richard Quezon sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Diba siya lang, Brother Richard? So, ang ating pong itutok po tayo sa Torah portion natin ngayon na may pamagat na bayetsi. Ibig sabihin, he went out as siya ay humayo. Sa Genesis chapter 28 verse 10 hanggang chapter 32 verse 2. At sa ibang meaning po ng bayetsi ay he went out. Ibig sabihin ay siya ay lumabas. Umalis sa kanyang hinalulugaran. Okay. The title comes from the first verse ng ating reading ngayon na may na nagsasabi na nagpapahayag. And Jacob went out from Beersheba at yung portion na to ay nagbibigay sa atin ng mag nagbibigay sa atin ng pangunawa tungkol sa istorya ni Jacob, ang kanyang pagtakas mula sa kanyang kapatid na si Esau at ang kanyang vision parang panaginip nang nasa lugar siya ng Bethel, ang kanyang employment o pagkahanap buhay, pagtrabaho sa kanyang uncle na si Laban, and also yung marriage niya sa two sisters, na dalawang magkapatid, si Rachel and Leah. Also, unawain din natin bakit nagkaganito na biglang nagkaroon ng dalawang asawa si Jacob. Minsan ito yung pinasamantala din ng mga kalalakihan na Jacob nga, ang daming asawa. Di, ang sa ngayon, pwede rin maraming asawa. Well, tingnan natin kung anong klaseng tao si Jacob. Totoo ba na gusto niya ng maraming asawa? At kikilalanin din natin ang bawat karakter na nandito sa ating Torah portion na isiwalat natin ni Brother Richard upang maunawaan natin paano ina-assess ng Panginoon ang mga tao sa loob ng ating parsya ngayon at bakit siya nakatutok kay Jacob. So bago po tayo magpatuloy, bigyan muna natin kay Brother Richard para sa panimulang panalangin. At tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan ng inyong salita at ito ay manahan at magbigay ng kapayapaan at karunungan at kaalaman na magbubunga ng mga magagandang gawa na ikabibigay ng kaluguran sa inyo at kapapurihan. Kapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat at po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So dito, mga kapatid, mga kaibigan, no? Sister Deb, ay si Jacob ay pinadala, no, sa Haran. Imagine natin, mula sa Beersheba hanggang Haran ay 500 miles. 500 miles siya, napakalayo niyan, no. At
makikita natin dito, kasi minsan, pag binabasa natin, parang ang dali lang eh. Parang Oh, pumunta lang siya sa parang dire-diretso yung Oo, istorya. parang pumunta lang siya ron. Ano. Tapos, okay lang, wala. Pumunta siya ron, walang dala, kahit ano. Tapos naglingkod siya sa ano. Yun ang tingin. Ano. Kasi nga, dahil sa hindi tayo maingat magbasa at yung mga nagtuturo rin ay hindi rin maingat na magturo. Ah, pero alalahanin po natin na si Jacob ay anak ng isa sa pinakamayaman sa buong Mesopotamia, si Isaac. Napakayaman ni Jacob, supposedly. Tapos walang dala, pwede ba yun? Yun ang una ron. Ano. Pangalawa, ang goal niya ay para maghanap ng mapapangasawa. Blines siya para inutusan siya kasi nga sa prior pa siya si Rebecca ay narinig niya na o nalaman niya na may planong patayin ni Esau ang kanyang anak na si Jacob kapag namatay na si Isaac, no. So ayon sa mga sages, hindi ito narinig ni Rebecca sa chismis. Ito ay ni-reveal sa kanya ng angel ayon sa ancient text, ano, sa mga sages. So kaya ang ginawa niya, at ayaw naman niyang mag-alala si Isaac kasi matanda na nga at dying na. Pero actually hindi pa namatay si Isaac. Tumagal pa ng matagal na panahon eh. So pero syempre hindi siya hindi niya sinabihan ng kung ano, no, para hindi mag-alala. 'Yan ang isang ano ron, ano. Ngayon ay blines ni Jacob blines ni Isaac si Jacob at binigyan ng instruction na maghanap ng asawa sa lugar ng nanay niya na si Rebecca. No? Um, Ngayon, ayon sa kultura, at makikita rin natin ito sa ginawa ni Abraham sa paghanap ng asawa kay Isaac, na nag-send siya ng 10 na camels, no? Na puno ng mga regalo. Um, so, dapat, most likely than not, ganun din kay Jacob. Hindi pwedeng magbiyahe si Jacob nang walang kadala-dala. No? Makikita rin yan natin later on sa kwento na ah, nung nag-offer siya sa Panginoon, wala siyang mai-offer, kundi yung ointment na yung oil na natitira pa sa kanya. So binigay na niya kung ano pa yung natitira sa kanya. Ayon sa ancient text, nung nalaman ni Esau na si Jacob ay naging masunurin sa kanyang magulang at ito ay sumunod sa kagustuhan na mag-asawa ah, ma, sa pamilya ng kanilang ina. Ay siya rin sa sarili niya, gumawa rin siya, nag-asawa pa ulit siya ng Ismailite. So, dinagdagan pa niya ng dalawa. So, nag-improve lang siya ng konti kasi ang mga Canaanites ay talaga namang mga haliparot, no? Improved version lang yung mga Ismailites. Yun na-improve ng konti, no? Ang mga Ismailites ay anak din ni Abraham, si Ismael, at meron ding konting I would say may konting dangal pa, pero hindi talaga, hindi Di na pure ang kanilang hindi faith. na, kasi ano na yun eh, ano na, kumbaga may konting matinu-tinulan ng konti sa Kanaanay. Mm. Pero si Jacob ay talagang masunurin, ano. Ngayon, makikita natin, mababasa natin na bigla na lang na naginip si Jacob, tapos nagpahinga, tapos nakakita siya ng ladder, kaya ang tawag doon eh Jacob's ladder. Jacob's ladder. Tapos nakita niya kasi nagpahinga siya, inabutan na siya ng sundown, sabi doon.
At kumuha siya ng bato at ginawa niyang unan. At siya'y nakatulog, ano. Ah, at nung nakatulog siya, um, tawag dito, nanaginip siya, nakita niyang Panginoon na nasa taas ng hagdan. Tapos may mga angels na paakyat, may pababa. So, ang dating, parang nagpaparada. Ganon. Pero alalahanin natin, tingnan natin kung anong nangyayari dito. Unang-una, um, kung nasa desert ka, hindi ka naman talaga magpapahinga lang ng dahil sundown na. Actually, pwede ka pang magbiyahe ng konti pa, no? Kasi hindi na mainit siya. So, you can move a little bit more. Pero, nagpahinga siya kasi may yung keyword doon ay yung sundown ay ito'y Shabbat, no? At another keyword, bakit Shabbat ito? Dahil ang Panginoon ay nakikipag-usap lamang sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga tao kapag appointed time. Hindi siya nakikipag-usap on any random days. So, yun ang second point. The third point, makikita natin dito na ang mga angels ay umaakyat tapos may mga bumababa. Hindi po ito nagmamarcha at nagpapasikat lang kay Jacob. At ito po ay nagre-replace yung mga ministering angels on the day ng Shabbat, yung mga na naka-duty sa mundo ay bumabalik sa heaven. Tapos, papalitan din sila ng replacement. Ito ay reflective ng nasa temple system. For 1 week, ang mga Levites at mga priest ay nagjo-duty for 1 week sa temple. Tapos after that, i-replace sila ng another set. Ang katulad ng ginawa ni David, dinivide niya ang mga Levites pati mga priests into 24 divisions, no? So yung first division magse-serve, kaya makikita natin for 1 week, tapos followed by second division and so forth and so on. Kaya makikita natin sa Book of Luke na ang tatay ni John the Baptist ay nasa 8th division of Abijah. So, nag-duty siya at nakita niya ang angel of the Lord. At nagbigay nga ng mensahe na magkakaroon siya ng anak. Pero hindi siya naniwala, nagduda siya, kaya inalisan siya ng ability na makapagsalita. No? So anyways, ang ginagawa sa temple ay reflective kung anong ginagawa sa langit. So, yung mga ministering angels ay na naka-duty, umakyat, bumalik. Tapos yung mga bagong set ay bumababa naman. So kaya we know na ito'y Shabbat, no? Tapos dito, sabi ng Panginoon, kung matatanda natin na pinagtatalunan ng mga tao at kinukondem si Jacob na nagnakaw ng blessing ng kapatid niya, kawawa naman si Esau. Dito, ang Panginoon mismo nag-bless sa kanya nang hindi niya hinihingi. So, Mm. confirm lang ng Panginoon na si Jacob talaga ang ibibless niya. At bakit niya binibless si Jacob? Hindi dahil sa nagnakaw siya ng blessing ng kapatid niya, hindi dahil sa nagkamali or na ninakaw niya kay Esau ang blessing ng kanilang tatay ni si Isaac, kaya blinas siya ng Panginoon. Hindi po under ng Panginoon, ni Isaac ang Panginoon. At hindi sunod-sunuran ng Panginoon sa kung anong kagustuhan ni Isaac. So, hindi po ganun yun, no? So makikita natin dito na ang Panginoon mismo ang nag-bless sa kay Jacob at pinangako niya na um, sabi ng Panginoon, um, I will be with you. Ito yung pinakamalupit na pangako. Sabi niya, hindi kita iiwanan hanggat hindi ko na-fulfill lahat ng pangako ko sa iyo.
Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Panginoon ay hindi nawawala sa Israel kasi hindi pa niya na-fulfill lahat ng pangako niya kay Jacob. So anyways, nung nagising si Jacob, na-realize niya na holy ground yun, no? So nung na-realize niya na holy ground ito, um, nag-offer siya ng kung ano pa yung naiiwan sa kanya. At tandaan po natin, katulad na nabanggit ko kanina, ang supposed blessing ni Isaac, hindi lang ito salita. Ang blessing po, kapag nag-bless ang mga patriarchs, ang mga ancient, mga sages, hindi sila na, oh, God bless you and bye-bye. Ang blessing always comes with a physical na blessing. So nung binigyan siya ng instruction para maghanap ng asawa, binigyan din siya ng katulad ng provision kay Eliezer na servant ni Abraham para maghanap ng asawa ni Isaac. So, kung pareho yon, dapat 10 tao rin sila plus full of provision. Eh bakit pagpunta ni Jacob doon, wala man lang siyang kadala-dala? As a matter of fact, makikita natin sa prayer niya towards the end ng parsha na to, sabi niya, panalangin niya sa Panginoon, Panginoon, nag-cross ako dito sa Jordan River, ng staff lang ang dala ko. Wala na talaga siya dala kasi pati yung oil niya, binigay na niya sa Panginoon. Titingnan po natin kung bakit blines ng Panginoon si Isaac, si Jacob. Dahil po, una, masunurin siya. Pangalawa, hindi siya nagko-complain. Mm. Pangatlo, kung ano man yung natitira sa kanya, binigay pa niya. Yun na lang, yung oil na lang, kung ano man yung halaga nun, maaring pwede pa niya ibenta para makakain siya. Kasi wala na siya, kahit pagkain, wala na siyang dala eh. Sinabi niya yon, staff lang ang dala ko. Hindi niya sinabing may bag ako, may pagkain, walang provision. Maglalakad ka sa 500 miles na desert, ay mamamatay ka ron. Yun ang portion nun. Ngayon, balikan natin, ano bang istorya nito? Ayon sa ancient text, noong nalaman ni Iso na siya ipapatay, ang kapatid niya ay pupunta sa sa Haran, ay inutusan niya ang kanyang panganay na anak na skillful fighter din, na magaling magaling din sa ano. So kaya niya pinadala para hindi mag-suspect si Jacob at mahiya siyang labanan yung pamangkin niya at i-assassinate niya yung uncle niya. Mm. So, nakita ito ni Jacob at um, nung instant na makipag-away siya, binigay na lang niya lahat ng kanya kung ano meron siya. So, ang tendency nun, um, kung naalala natin, ang utos ng Panginoon, kapag pinersa kang kunin ang iyong yung shirt mo, ibigay mo na pati cloak mo. Bigay mo na lahat. So, wala na, ano yan ang ano ron eh. Oo, nakita natin doon yung sinabi ng Panginoon, no, na kapag may kinuha sa ibigay, Bigay mo mamaya na. na. Kaya pag ginold up ka, bigay mo na, wag nang lalaban. It's not Mm. meant for that, no? Kaya kapag puwersa ka na samahan ng 1 mile, Tapos wag na 2 miles, makipagtalo. ka na makipagtalo. O, kinuha na, bigay mo na. So, yun ang ginawa niya at sinabi niya doon sa pamangkin niya na it's better na, kasi ayaw din niyang mapatay niya yung pamangkin niya. Ano niya yun eh, pamangkin niya eh. Kaya niyang patayin yun. Pero, 'di ba, pamangkin mo yun eh. So, ang ginawa niya, sige, bigay ko na sa'yo lahat. Lahat ng akin, let me go. So, kung mamamatay siya sa desert, mamamatay siya sa desert. At least hindi sa blood, hindi sa hand ng ano. So, nung Ng nakuha yun, kapatid. nagalit si Iso sa anak niya kasi hindi sinunod yung utos, no? Ngayon, si Jacob, kaya makikita natin ito sa ibang passage na si Jacob natagpuan ng Panginoon na mag-isa lang sa desert. Nawala na eh. Kaya tinulungan siya. So,
Um, pero hindi pinabayaan ng Panginoon si Jacob. Yun ang ano ron, ano. Paano siya nakasurvive sa desert ay isang malaking milagro na dapat natin nakikita yon. Mm. Paano siya ah, paano siya nakakain? Kasi it will take you several months. Kung naglalakad ka lang, tapos wala kang provision, mamamatay ka ron. Walang tubig sa desert. So, pero ayon sa mga sages, parang para siyang hinarpadzo eh. Ah, Mm. yung snatched away from one place to another. Kaya nakarating kagad siya sa lugar na pupuntahan niya na hindi siya talaga nanghihina or something. Yung Panginoon na nagdala na sa kanya. Kasi mamamatay siya ron on his own. Ngayon, pero siyempre naghirap pa rin si Jacob. Malalaman natin ito dahil dramatic siya nung nakita niya si Rachel. Nung nakita niya si Rachel, imbis na umiyak siya ng umiyak. Kasi ang dami niyang pinagdadaanan. Marami siyang dinadala sa dibdib niya. Papatayin siya ng kakambal niya, iniwan niya yung magulang niya, tapos nawalan siya ng provision, gusto siyang patayin ng pamangkin niya, nahirapan siya sa disyerto. Tapos ngayon wala siyang maibigay dun sa dun sa Mm. pag-aasawa, wala man lang dowry. Paano 'yon, di ba? So Ang marami tanong doon, Brad, paano siya natanggap ni Rachel? Wala nga siyang kadala-dala. Hindi pareho uh, nung sinugo ni Abraham si yung Eliezer, si Eliezer, Elizar. Ang daming Eliezer, dala. maraming dala. Kabaligtaran naman nung kay Jacob, walang dala. Tapos Walang dala. pero natanggap pa rin siya ng pamilya. O, di, kasi ang nag-offer siya eh. Ah, nag-offer siya, Nag-offer siya na yes. magsiserve. Offer niya yung sarili niya. Sabi niya, kasi nung tinanggap siya ni Laban, syempre alam naman niya na yung uncle niya gani din yon. Tapos nung sinabihan siya na feeling ano yun si Laban is pretending to be fair when he is not. So sabi na ni Laban, oh, ano bang pwede kong isweldo sa'yo? Ayaw naman kitang pagsamantalahan na pagtatrabahuin ng libre. Yun ang sabi niya, no? Ano bang pwede ko ibigay sa'yo? Sabi niya, pagtrabahuan ko ng 7 years si Rachel. Sabi niya, ay, o sige, sabi niya, 7 years. Di matagal-tagal pa yon eh. So bakit? Kasi pwedeng magbago ang isip. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 7 years eh. Kaya si Laban, pretending to be fair, pero ang hope niya ay, Hindi magbago. matuloy. Oo, na hindi matuloy. Ah, Habang nagagamit niya habang nagagamit. ano, Oo. So, si alam natin ito Jacob. dahil bata pa lang si Laban, prepare na niya. Ganun din ang ginawa niya sa kapatid niya kay Rebecca. So, sinabi niya, hayaan mo mag-decide yung babae. So, hoping na magbago isip. Dahil, syempre, matatakot. Ba't sasama sa mga 10 lalaki? Mag-aasawa ng hindi niya kakilala. Tapos, ang bata pa niya. Normally, hindi ang babae nagde-decide biglang nag-decide. So yung kanyang plano hindi nag-work. So ngayon, eto na naman siya, sabi niya, sige, pretending to be fair when he is not. O sige, 7 years eh. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 7 years. Kasi pagdating ng mga 5 years, 6 years, baka nagbago ng isip or napagod na or baka namatay na si Jacob or maraming pwedeng mangyari eh. Pero kay Jacob, yung 7 years, dahil sobrang pagmamahal niya kay Rachel, dahil napakaganda ni Rachel. Sobrang ganda ni Rachel, sobrang bait. Actually, mabait si Rachel eh. Ah, meron siyang chesed. Mm. At nung 7 years na yon, kinasal siya kay Rachel talaga. Siyempre, daytime naman yung kasal nila. Alam naman ni Jacob kung sinong kinakasal, di ba? Ngayon, nung gabi na, Di may celebration sila gabi na madilim. Siyempre wala namang kuryente ron, walang ano. Sa tent ang binigay si Leia. Paggising Mm. niya, may nangyari na sa kanila, si Leia, di ba? Pero ito 'yon, maraming school of thought ito. Maaring hindi lang
hindi lang si Laban ang may ah, may idea, Baka na. may Hindi yan. pakana, kundi most likely meron ding kinalaman si Rachel. Not to deceive Jacob, pero dahil si Rachel sa si Leah ay very close, na kambal din sila, Sister Deb. Ayon sa mga um, mga sages, mga ano ng mga sages. Si Rachel, si Leah ay napakaganda rin. Kaya lang may diferensya mata niya. Siguro banlag. Banlag or medyo dukling ng konti. Pagka-describe May doon, eye weak problem eh. eye. Either Weak eye. either eye problem or medyo legally blind, we don't know. Ang idea nila baka daw medyo duling. Pero hindi natin alam kasi wala namang basis eh. Pero basta may eye problem. Pero ang description kay Leia, dinescribe siya, Sister Deb, sa, ano, sa ancient text, ay napaka-sexy at napakagandang babae. Except yun nga, may eye problem. Si Rachel, perfect version ni Leia. So, yung dalawa na yon ay very close silang magkapatid. Um, kaya kay Rachel, as a matter of fact, parang mas mahal pa nga ni Rachel ang kapatid niya kaysa kay Jacob eh. So kung nasaan si Hmm. Rachel, gusto niya si Leah ando doon din. Ayon Hmm. din sa mga Oh. May ganong karakteristik ang mga kambal. medyo mas Depende sa kambal. Sobrang uh, close. uh, pero baliktad kay Iso sa kay Jacob eh. Dahil si Iso, galit na galit They kay hate they Oh, hate each other. hindi. Si Iso lang naman ang nag-hate eh. Kasi iso Si lang Jacob, ang mahal na hate. mahal niya ang kapatid niya eh. Siya lang Oo. At saka, na-assess ni Jacob kung anong klaseng tao yung kapatid niya. ngayon Kaya niya nagawa siguro yun. supposedly ayon sa mga articles, mga idea, dapat si Leia ay para kay Iso. Tapos si Jacob ay para kay Rachel. Eh dahil ito nga si Iso ay hindi niya pinerform ang kanyang obligation or supposedly kung pumili siya ng sarili niyang magandang chicks, dalawa. Dalawang kanaanay na mga haliparot. So, And may isa pa akong nakita doon, Brad. Nag-asawa siya without the blessing ng kanyang magulang yan, at hindi no. niya inalam kung ano yung preference ng Oo. magulang. Alam niya actually, alam niya 'yon. Alam niya, Alam kaya niya lang 'yon. Talagang sarili disobedient, pa rin niya ang rebellion sinunod lang niya. talaga. Oh. Oo. O Rebellion lang yan. siya. Yan Oo. mga kapatid ang karakter ni Iso. Rebelde Tapos lang talaga siya. nakatutok tayo na si ano Oo. masama, si Oo. Jacob. Ang mali ang mindset ng mga tao, nakatingin sila kay Jacob, "Oy, kawawa naman si Iso, gutom O tapos niloko daw, pinagsamantalahan ganyan. pa." Mga ganon ano. So, hindi ganon. So, anyways, um ang nangyari, paggising ni Jacob, galit na galit si Jacob. Sabi niya, bakit naman niloko mo ako? Ang kinasal ako kay Rachel, ang honeymoon ko si Leia. Wala siyang pagmamahal kay Leia. Well, hindi naman niya yun ang ginusto niya eh. Ngayon sabi Si ng, Rachel talaga kasi yung unang-unang niya nakita. oh, ngayon kasi ganito yun eh. Alam na ni Rachel na ikakasal sila. Kinasal nga sila eh. Ba't hindi man lang niya sinabihan? Ibig sabihin, kasabwat siya. So ngayon, sabi naman Saka hindi siya nagreklamo. hindi siya nagreklamo. Sana sinabihan niya si Jacob. Kasi kinasal sila eh. Asawa niya talaga si Meron pa Rachel. akong meron pa akong naisip, Brad. Maring si Rachel, nag-aalanganin din siya kay Jacob kasi walang dala nga. Walang gift. Hindi, pinagtrabahuan. Actually, yung worth ng yung Sa seven bagay. years, yung 7 years Yung time worth na yon before. is dun sa may calculation ako sa ganyan eh, is sobra-sobra actually sa sobra sa required na dowry. Yung sweldo Hmm, niya for kung 7 years, susumahin lahat. 3 times or 4 times more than what is required. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ni Jacob kay Rachel, na ano eh, nagka-crush siya eh. First time eh. Tapos nag-pour out na siya ng feelings niya eh. Umiyak na siya eh. So, pero yun nga, so 7 years. Ngayon, nagalit si Jacob, sabi ni Laban,
hindi namin kultura na ibibigay namin ang bunso bago maano ang panganay. Sabi niya, dahil Mm. nangyari naman na yan, i-fulfill mo naman yung duty mo doon sa kay Leia. So, ibig sabihin, Ang, for seven days, dapat yun ang parang honeymoon period nila. So, andyan yan na yan. Ipanindigan mo na. Tapos after 7 days, ibibigay namin sa iyo si Rachel, pero pagtatrabahuan mo another 7 years. Ganong kaloko ito si so, 7 years for Leia, 7 years pa kay Rachel. Ang tanong, Brad, may tanong ako. oh, Bakit nung umpisa pa lang, di agad niya sinabi? ayun Dapat nga. pakasalan mo muna to bago si... Hindi. Manloloko talaga. Yun ang talaga Manluloko. Ngayon, ang manloloko. mga tao naman, dahil manluloko rin siya, kaya yan, buti nga sa kanya, ganon. Mabilis mag-judge ang mga tao. Pero walang, Oh. walang ginagawang pagnanakaw si, um, si Jacob. Ito, alalahanin natin to. Ano ba talaga ang blessing na pinag-uusapan dito na ninakaw? Ano ba yung birthright na ninakaw? Okay. Yung birthright ng firstborn at blessing, they come together. Yung birthright, ito ay responsibility na ikaw ang magte-take over ng family business, ng mga problema, lahat ng trabaho. Ang blessing ay yan yung pera. Yan yung wealth that comes with it. So, syempre, pag may responsibility ka, meron ka ring pondo para doon. Si Iso, binenta niya yung responsibility ng walang pondo. Pero later on, ang gumawa ng paraan, yung nanay na nga. Kasi makukuha ni Iso yung blessing nang walang responsibility. Pero ito, mga kapatid, mga kaibigan, although binigay kay Jacob, ang kumuha si Iso. Siya ang nakinabang, kinuha niya lahat ng property, Kinuha ang pa rin niya pera, lahat. ng lahat ng kanyang ama, kahit buhay pa. Kasi nga hindi mamatay-matay si ano eh. Hindi pa rin namamatay si Kahit bulag na. bulag na eh. 20 years nga nakabalik na si Jacob. Buhay pa rin si Isaac. So, kinuha na niya, dinala niya sa Mount Seir. Kaya naging king siya ron eh. Pag nag-king ka, kailangan may pambayad ka sa mga tao mo, mga alalay mo. May pansweldo ka dahil wala naman silang ginagawa. Ang ginagawa lang nila, bantayan ka lang. Di ba? So kailangan meron kang pera. So yun yung ginamit ni Esau. So ngayon, ito naman si Jacob ay ayun naglilingkod sa ano, tapos nung nalaman niya na kinuha na nga yung lahat ng pera, yun siya ang nagpapadala ng pera. Kung ano man ang nakukuha niya papunta kay Support. Isaac sa kay ano, siya yung nagsusupport. So si Jacob ay walang kinuha kahit ano. Kung yung tingin ng mga tao ay blessing, ano ba yung blessing talaga nakuha? Wala. Wala nga nakuha. Kahit kay Pandawri na wala, kinuha eh. Pero ang nag-bless sa kanya ang Panginoon mismo. Kaya walang ninanakaw si Jacob. Wala siyang niloko, wala siyang ninakaw. In fact, siya ang biktima all over. Pero still, you never heard anything from Jacob. Except na umiyak siya sa sama ng loob, pero wala siyang sinasabi. Ngayon, nung nagreklamo na siya dahil 7 years, tapos bakit naman niloko mo ko? Ay, hindi. Itong, ano, panganay muna. Tapos, i-perform mo. Pero ganun pa man, kahit hindi niya mahal si Leia, ay pinerform niya ang duty niya. Isipin mo yon. Tapos, after that, binigay na si Rachel na kailangan na naman niyang mag-serve ng another 7 years. So, 14 years. Tapos, after that, nag-serve siya na another 6 years dahil may sweldo supposedly, business partner sila, pero niloko pa rin siya ni Laban, no? Eventually, ang nag-interfere na ang Panginoon na. Nagbigay sa kanya ng tip, kung ano yung mga reject, yun ang kay Isaac, yun ang kay Jacob. Mas marami yung reject. Mas dumami tuloy kumonti yung mga mga magaganda kasi lahat ng magaganda yung mga solid eh. Mga quality. Ang daming quality nung simula. Ang mga reject, mga spotted, tsaka mga ano, yun ang kay Jacob. Ayan nangyari, mas dumami ngayon yung mga spotted
kesa doon sa mga ano. Kaya ang isip ng mga ng mga anak ni Laban, ito pinagsamantalahan ni Jacob yung ama ko. Pero hindi. Tinuruan ng Panginoon, ng Angel of the Lord, si Jacob kung paano mas produce ng marami. Um, Mm. so anyways, dito makikita natin na ano yung mga karakter ng mga tao. I don't want to um, parang ilaglag si Rachel kasi ginagawa ni Rachel yung kung ano mang ginawa niya ay out of love sa kanyang kapatid. Pero Mm. makikita mo na meron ding hangganan yung kanyang chesed. Nung nakaapat ng anak si Leah, kasi pwede lang makipagsiping si Jacob kay Leah pag may permission si Rachel. So, Si Rachel talaga. si Rachel talaga ang nagbibigay ng may control. Kaya Mm. sabi ni Rachel, sige, punta ka. So, nakatatlong anak na. Nung nakaapat ng anak, bumigay na rin si Rachel. Sabi niya, bigyan mo ako ng anak, kundi mamamatay ako. Sabi niya, bakit? Ako ba ay God na pwede magbigay sa ng anak? So, pero makikita natin na ang napakabait ni Rachel din talaga. Kumbaga, kasi walang sino mo may magkakagusto kay Leia. Na at least yung matino-tino na level ni Jacob. By the way, si Jacob po ay isang napakagandang lalaki din. Matalino, mabait, ah, mahusay sa business and everything kasi anak Mm. mayaman siya eh. Tapos ano siya sa Torah. Yung very fair siya, magaling siya sa negosyo, magaling siya makipag ano sa mga tao. Kumbaga yung quality na yon, tapos gwapo pa. Saan ka pa ba naman? Kaya si Rachel, willing siyang i-share ang kanyang asawa sa kay Leah. Dahil alam niya si Leah, baka mapunta lang sa mga pariwara. Mapapariwara lang. Kawawa naman. No, alam niya mabuting Eh, tao si Jacob. napakabuti rin talaga ng loob ni Rachel. Si Rachel, she did not mean to deceive Jacob. She meant na mapabuti lang yung kapatid niya. Kaya lang dumating na siya sa point na, bakit Mm. ako naman May, wala? may jealousy na. Oh, Oh, nagkaroon ng jealousy. nagkaroon na ng inggit, envy. Ah, Mm. so, parang imbis na naging close sila, naging mag-away na sila. Oo, kaaway na sila. Tapos, dumating may nakita si Ruben na mandrakes. Ito ay apparently ay makakapag bigay ng yung parang ano to eh, parang it's a rare material o food na ah, siguro aphrodisiac siya or whatever na pwedeng makapagpabuntis. Ah, wala lang kasi silang malunggay doon, Sister Deb eh. Kung may malunggay, Mm. baka mabilis-bilis eh. Anyways, um, so yun, makita natin na ganun nga. Um, sabi ni Rachel kay Ruben, pwede bang bigyan mo sa akin yung mandrake? Sabi ni ni Leah, kinuha mo na nga ang asawa ko eh. Kumbaga hindi na pinapayagan ni Rachel na husband duty si Jacob kay Leah kasi nga nakaapat na anak eh. Sabi niya, um, sabi niya, tas kukunin mo pa yung mandrakes ng anak ko. Sabi niya. O sige, bibigay ko Mm. sa'yo si Jacob mamaya. Bigay mo lang sa akin yung mandrake. So kaya nakaisa pang anak ulit nabuntis na naman ulit si Leia. Tapos pero nabuntis din si Rachel. So um, maraming things na ginawa rin si Rachel na nag-cause ng kanyang early death, no? Um, for one, maaring isa dito yung connivance with Laban. Pangalawa, yung hindi siya naging tuloy-tuloy ng kesed niya, no?
Pangatlo, meron siyang ginawa na ninakaw niya yung idol ng tatay niya. Itong idol na to, Sister Deb, ayon sa ancient text, ay isang ulo ng tao. Ah, Ngayon, putol na ulo ito ng tao. Tapos, So, bungo na siya. bungo, Maring hindi, bungo ulo. or Ulo, may ano pa rin, may may skin pa. skin pa na Ah, tapos pinatuyot-tuyot lang. Oh. pinatuyot. Pero hindi, Preserve. inano ito ng ano ng gold. Parang preserve ng gold. Ngayon ito ay parang parang bolang kristal nila. Nagsasalita ito eh. Dahil siguro may demonic power yun or something. Mhm. Nagbibigay yun ng parang ano, halimbawa, ano bang gagawin ko ngayon? Nagbibigay ng advice. Nagsasalita yun. Ngayon, dahil nga tataka sila, um, sabi ni Jacob, tatakas ako, ganon. So sabi nung dalawa, nung mga asawa niya, wala, tinatrato na rin tayo na parang ano ng tatay natin. Kasi pati mga anak niya, ang trato niya parang negosyo na lang eh. So, So, kakitaan. So, pinagkakakitaan. makita natin yung karakter nila ba, ni Laban. Oo, Ah, user, may pagka-narcissistic, oo. Saka yung ano, yung ano kasi, sinungaling, manluloko talaga manggagamit. Pero pretending to be manloloko, righteous when he's not. user. Oo. Ayan. Ang ano kasi, ang dowry, para maintindihan natin, hindi lang ito pumupunta sa tatay. Actually, maliit lang yung pupunta sa tatay eh. Mm-hmm. Ang big bulk ng dowry pupunta sa babae. Bakit ka mo sa babae? Para Para in meron case man siyang, na meron siya, iwanan man siya ng lalaki, meron siyang ikabubuhay sa sarili niya. mm, In this case, napunta lahat kay Laban. Wala man lang yung binigay doon sa mga anak niya. anak niya. Para silang Kita na, ninegosyo. kita natin, no, bilang magulang, hindi siya totoong mapagmahal sa mga ano. Oo. Ginamit Ang talaga ano ron. kasi anak Pero marami ginamit. kasing iniisip si Laban eh. Kasi iniisip niya, pagka dumating na sa point na nabuisit na si Jacob, iiwanan niya, uuwi na lang si Jacob ulit ng walang laman. Iiwan niya yung mga Kala anak niya niya, wala. asawa niya, Lahat babae. Oo, iiwanan. iwanan na So, lang yun niya. din ang nasa isip Yun niya. ang hope niya eh. Yun ang hope niya. So, pero hindi nga nangyari yun. So, ang ginawa ni Leah, ni Rachel, ay kinuha niya yung idol na yon para hindi sila mahanap, Para hindi maturo o hindi hindi sila sila maturo kung maituro. nasaan sila. Pero ayon sa ancient text, ang ginawa naman ni Laban, kasi mautak si Laban, pumunta Hmm. sa isang kaibigan na meron ding ganon. O Na, di tinuro sila, may mga nasundan witchcraft sila. Nasundan Hmm. sila ngayon kasi mahirap silang gumalaw dahil ang dami nila eh. Ang daming Hmm. mga sheep, ang daming mga tao, ang daming yung mga ano nakakabayo, mabibilis. So alam kong Oh, kaya lang kung hindi nga alam ang direksyon, medyo mahirapan nga, hindi malaman kung saan pumunta. Pumunta ba sa north, south, east, or west? bumalik. Oh. So hindi Yun nila alam na. kung saan sila dumaan. So yun yung ano na yun. So nung nangyari yon, ang Panginoon ay nag-appear sa panaginip, inano si Laban. Sabi niya, huwag kang magsabi ng anything good or bad kay Jacob. May instruction ng Panginoon. Bakit ganon? Bakit huwag magsasabi? Kasi pag bad, si Jacob puno na eh. Baka makasakit na eh. Baka dumating na sa point na mag-i-snap na. Ito, dito mga kapatid, mga kaibigan, makikita natin na ang Panginoon ang trial natin is based sa kakayanan natin. Sabi sa Biblia, binibigyan lang tayo ng pagsubok na kaya lang natin. Pag hindi na natin kaya, inaalalayan na rin tayo ng Panginoon. Si Jacob punong-puno na eh. Kaya nga maski Oh, yung kalmadong approach ni Laban, galit na si Jacob eh. Ang dami na niya sinabi eh. Nabihira siyang magsalita kasi sobra na eh. Ganito, bakit bakit naman kung mabuti sabihin? Kasi kung mabuti ang sabihin niya, baka maloko na naman niya si Jacob. Bumalik, pinapapunta na nga ng Panginoon si Jacob, kailangan na niya bumalik sa Canaan, no? Kailangan na niya bumalik doon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang magsasalita kay Jacob
ng mabuti o masama. Pag masama, eh baka mag-snap na yung tao, eh mapatay ka na. Remember, napakalakas ni Jacob. Kayang-kaya niya yun eh. Pero pag mabuti naman, eh madali ring maloko si Jacob eh. Dahil sa sobrang bait. No? So, yun. No? So anyway, sinabihan pa rin ni Laban kung ano yung nagtampo rin siya. Ba't di ka man lang nagsabi? Eh paano nga alam ni Jacob na pag nagsabi, wala rin mangyayari, di ba? Sabi niya, di ko sana pinagparty ko kayo, ano ko kayo ng maayos. Sabi niya, para mong kinidnap yung mga anak ko, sabi niya, pati mga apo ko, hindi mo man lang ako binigyan ng ano. Anyway, tapos sabi niya, kinuha mo pa yung idol. Yung ano ko, yung idol niya na bungo na ano, na golden head. Sabi niya, wala akong kinukuha. Sabi niya, ikaw, lahat binibintang mo sa akin. Sabi niya, ang mga sahod ko, 10 times mo nang binago. Marami na siyang sinabi. Sabi niya, kung sino man ang kumuha nun, yun nga. In a way, na-curse ni Jacob si Rachel. Hindi niya kasi alam na si Rachel lang kumuha eh. Mm. Along the way, si Rachel namatay nung nabuntis nanganak siya kay Benjamin. Um, nung nanganak siya kay Benjamin, naging dying na siya. Dito siya ah, sa Bethlehem, no? So anyways, kaya nahiwalay si Rachel eh sa hindi siya umabot dun sa kung saan ang libingan ng mga patriarchs nila Abraham, ni Sarah. Yung unang libingan ni Sarah, tapos doon din nilibing si Abraham, tapos later on doon nilibing si Isaac. Kasi ang nangyari noon, nung namatay si Abraham, 15 years old ang mga bata. Yung si Jacob sa si Esau. Tapos, nung dumating si Jacob doon, namatay si Deborah. Ang sinabi si Deborah lang. Pero actually, dalawang namatay during the time. Pati si Rebecca. So, kaya ang daming nangyayari kay Jacob. Sunod-sunod ang kanyang lahat ng trial na lang. Namatay si Rachel, namatay yung kanyang nurse na si Rebecca, si Deborah, namatay yung nanay niya, yung tatay niya is bulag. Tapos later on, malalaman natin na rape yung anak niya, talaga naman, lahat na lang. Pero si Jacob ay nag-held on talaga sa Panginoon. So nung papunta na siya sa ah, sa Beersheba. Dahil napakabait ni Jacob. Nagpaalam pa siya, courtesy call pa siya sa kapatid. Mm. For one, maaring malalaman din naman ni Iso yon. Kasi paano ba naman may malaking movement ng mga flocks sa mga tao. Parang isang syudad na nagmo-move. Talagang makakarating din yon. So pero may respeto lang si si Jacob na nagpadala siya ng emisary. Nag-courtesy call siya sa ano niya. Tapos sinabi niya, ito yung sasabihin mo sa sa Lord na si Esau na ito ang servant mo. Remember, ang blessing is si Esau dapat ang under kay Jacob. Mm. Pero sinasabi ni Jacob, hindi, under ako sa Yun iyo. ang prophecy sa kanila. Pero sabi ni Jacob, under ako sa iyo. Servant mo ko, ikaw yung Lord. Ikaw yung ano. Ngayon, So, parang nagpaubaya na si ano si talaga ano siya. Pero sobrang pakumbaba. imbis na tanggapin ito ni Iso, ay nagdala siya ng 400 men. Talagang hindi pa rin siya titigil. Talagang papatayin niya talaga si Jacob. Talagang wala talagang, ito yung mga karakter na talaga naman. Oo. Ngayon, nung nalaman ni Jacob na ganun, ay kinabahan siya. Nag-alala siya para sa sarili niya, pero mas nag-aalala siya sa mag-iina niya. Pati yung mga servants niya, mamamatay sila lahat. 400 men yun eh.
Hindi kaya ni Jacob ipagtanggol lahat. Um, so nag-pray siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, um, sabi mo, aalagaan mo ko, sabi niya. Mm. Ah, although sabi niya, hindi ako deserve ng iyong mercy. Napaka-humble ni ni Jacob eh. Hindi ako deserve. Sabi niya, dumating ako rito na staff ang sa hand ko ngayon pagbalik ko ang dalawang company na dami, dalawang company. So, sabi niya, hindi ko deserve pero pwede ba tulungan mo naman ako sa kapatid ko na papatayin ako ng kapatid ko. Nag-aalala. So, nag-pray siya. Kasama yung lahi niya, kasama O, yung pamilya. sabi mo, tutulungan mo ako. Sabi niya, although hindi ako deserve ng mercies mo, sabi niya. Mm. Ngayon, so nagpa-planning siya, anong gagawin niya, iniisip niya, pinaghiwalay niya yung dalawa, pati yung mga ibibigay niya kay Jacob, kay Iso, at ayun na nga, nagkaroon ng may ano siya sa eventually i-ano rin natin yan wrestling match sa unidentified person, no, na actually Panginoon yon. So anyways, eto si Jacob. Kaya kailangan maintindihan natin ang kanyang karakter para maintindihan natin kung bakit siya ang pinili ng Panginoon. Ngayon, tingnan din natin si Leah. Si Leah, kahit alam niya na hindi siya mahal ni Jacob, ramdam niya hindi siya nagbabago. Hindi Mm. piniperform pa rin niya ang duty niya and um, yung chesed niya ay tuloy-tuloy pa rin. Kaya pinili rin si Leia ng Panginoon kahit hindi siya perfect yung kagandahan niya. Maganda siya physically kung naka-shades. Kung naka-shades, ano. Siguro pag tingin mo parang maduduling ka na. Hindi natin alam kung ano Kumbaga, itsura. kahit may Oh, kapansanan siya, may kapansanan sinless siya. pa rin siya. Hindi naman niya kasalanan na magkaroon siya ng... Kaya nga hindi naman siyang may kagagawa nun eh. Pero ang point dito ay yung character. Yung Yes. character niya na kahit, kasi minsan, mga kapatid na kaibigan, alam natin na yung kung sino may diferensya, medyo sila pa yung medyo ng konti kasi mainit ulo, mga ganun, ano. Yung character din. Pero hindi dapat ganun, ano. So si Leia ay napakabait na tao. So, pinerform pa rin niya kahit alam niya na walang pagmamahal sa kanya si Jacob. Pero alam mo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi rin natutuwa ang Panginoon kay Jacob. Mm. Na hindi man lang nagbigay ng pagmamahal kay kay Leia. Nagpe-perform siya Oo, ng kaya, duty niya. kaya binigyan niya ng maraming Kaya ang anak. ginawa ng Panginoon inano niya Eh, dito Um, natin makikita, Brad, na blessings talaga yung magkaroon ng maraming anak. oh, Blessing. hindi, Oo. pag unfair ka, kahit mahal ka ng Panginoon, pag unfair ka, may kalalagyan ka. So, May ginawa withhold niyang niya. ginawa niyang barren si Rachel, no? At si Leah naman ang blinas. So, lesson, huwag tayo maging unfair. Kahit it goes against our will, basta tayo fair lagi tayo, no? At kung tayo naman ang nakaka-receive ng unfairness or unlove or whatever it is, dapat hindi rin mawawala yung ating chesed, yung ating yung loving kindness na actually it's a culmination ng fruit of the spirit, no. Hindi tayo titigil kasi eventually towards the end, no, ay magkakaroon tayo ng ng blessing. By the way, i-discuss natin to next pero si Leia, ang anak niya si Dina. Mm. Anak ni Leia si Dina. Imaginein mo nanay ka tapos yung anak mo na rape. Anyways, pag-uusapan pa natin 'yan. Ah, pero si Leia kasi hindi masyado nabanggit much pero actually has a very very good character. Reflective ni Rebecca
ang karakter ni Leia. Ang diferensya lang nila, si Leia talaga, si Rachel talaga ay napakaganda. Perfect. Hindi, Mm. ang tingin ko Tapos, rin doon, hindi lang naman dahil sa kanilang itsura, kundi doon sa una niyang minahal talaga si Rachel. ayun nga. Rachel. Oh, pero ang Panginoon, hindi rin natutuwa na dapat nagbigay man lang siya ng konting si Jacob. Kung meron maiko-comment ako kay Jacob, yun lang. Yung medyo talagang ang loyalty niya ay nasa kay Rachel. Pagmahal niya. Kaya lang, kumbaga, naging unfair siya ng konti kay Leia. Hmm. In a way. So, ang ginawa ng Panginoon, magkasama sila ni Leia hanggang pagbaba ng ng Egypt. So, sila yung matagal na magkasama. So, wala na siyang choice kasi nawala na si Rachel, nawala na si Rachel eh. So si Leia ay binigyan ng mahabang buhay, binigyan ng maraming anak, and most especially sa kanya galing ang Messiah. So imagine it. Hmm. So what kind of an honor she has, ano? Na ang lineage ng Messiah is through her. Kaya as a lesson, kung ano man ang binigay sa atin ng Panginoon, whatever it is, uh, dapat mag-ano tayo. Huwag magbabago ang character. Itutuloy natin yung ating chesed, yung ating yung fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, at and self-control, ano. At lagi tayong maging masunurin sa Torah. Hmm. Sister Deb, may time pa ba Okay. tayo? Oo. So, kung sabi ko kung babalikan ko yung story, Jacob, parang maiiyak ako every time na ano ko yung portion na ito, yung naranasan ni Jacob. At dahil sa nakita naman natin na kahit sabihin natin na may mali na nagawa si Jacob, mali para sa tingin natin yung nagawa ni Jacob kay Iso, pero napakaliit po compared sa ginawa ni Iso sa kanya at sa Mm, kanyang mga magulang. mm, At kilalang kilala ng Panginoon si Jacob kung bakit, kung kaya sinubaybayan niya si Jacob. Bakit? Napansin ko rin na hindi na pinapansin ng Panginoon ang isang tao pag hindi na siya righteous. mm. Nababayaan na sila. Yeah. Kaya nabasa ko yun. At ayon po sa Psalm 34:15, sabi dito, the eyes of the Lord are upon the righteous. So Mhm, kapag nasa tama, ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, mhm, nasa atin ang kanyang mata, and his ears are open unto their cry. So open na open ang panalangin natin. Kaya't nakita natin kung paano sinasagot ng Panginoon ang panalangin ni Jacob at the same time, sa kanya mga ginagawa kahit di siya na humihingi ng kung ano-ano sa Panginoon, pinagpapala yung lahat ng gawain niya. Kaya mhm, napakaganda example po to. Nakita din natin, evidence na rin na sa kanya nang galing ang 12 tribe na yung tinatawag na Israel. mhm. So, balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na nakapag-discuss po kami ng Parsha Bayetsi at buhay ni Jacob na kung saan ay nailahad dito kung paano siya naging masunurin sa kanyang magulang, paano siya nagtiwala sa inyo, paano niyo siya pinili dahil sa kanyang um, chesed, dahil sa kanyang pagiging masunurin kahit niloloko siya kaliwat kanan ay hindi siya bumitaw at patuloy siyang nagtiwala sa inyo at ito ay pinanghawakan niya hanggang sa huli. Nawa Panginoon ay ang inyong salita ay magmanahan sa mga nakapakinig at makakapakinig ng mensahe ninyo. At nawa ay patuloy niyong pagpalain ang Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng opportunity na mailahad at maihayag ang inyong salita. Yes. At ito po, Panginoon, ay binabalik namin sa inyo lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan Amen. nga ng Panginoon si Moses na sasabihan si Aaron at ang kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarecha Adonai v'yishmerecha.
Yaer Adonai panabelecha vikunecha. Yisah Adonai panabelecha v'yesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. At sa bago tayo magpaalam, akin po, nais ko pong ihayag sa inyo na patuloy po natin i-like ang ating post sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries, kung saan lahat ng ating mga tinalakay dito ay nakapost po doon. And also, like nyo na rin po ang Facebook page ng Brother Richard, Light of Messiah Ministries Canada, and also we have also the Pinoy Messianic Facebook page. At patuloy natin enjoy ang araw ng kapahingahan, no, ang araw ng Sabat, kapiling ng ating Lord of the Sabat, Yeshua Masiya, at tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod si Sir Debbie Ferrello with Brother Richard Season, na nagpapaalam at patuloy na bumabati sa ating lahat na Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.